Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Kamusta naman kayo? Okay lang naman po, teacher. Ngayon, maaari ba kayong magsitayo upang magsimula ang ating panalangin? Maaari ko bang tawagin si Danica Clemente upang pangunahin ang ating panalangin? Are you ready to pray, classmates? O God Almighty, behold us, thy loving children, offering thee today our work and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we will merit thy blessing for ourselves, our school, our beloved country, and Philippines. Muli, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Nakapag-almusal na ba ang lahat? Opo, teacher. Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago kayo magsiupo, maaari nyo bang pulutin ang mga basurang nakakalat sa inyong paligid o sa ilalim ng inyong upuan? Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon, pwede na kayong magsiupo ng maayos. Bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Judy May R. Rivero. Maaari niyo akong tawaging Binibining Judy sa klase na ito. Naiintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Sige. Ngayon, titingnan ko kung sino ang mga lumiban sa klase. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ang sasabihin lamang po ninyo ay, andito po, guro. Malinaw ba mga bata? Opo, teacher. Danica Clemente, Andito po, guro. Francisco Percy Jane, Andito po, guro. Ramirez Stephanie. Andito po, guro. Magaling! Walang lumiban sa araw na ito. Ngayon, bigyan natin ang ating sarili ng masigabong palakpakan. Tapos ano? Bago magsimula ang ating talakayan, ano-ano nga ba ang mga dapat ninyong gawin kapag si teacher ay nagsasalita or nagtuturo sa harapan? Teacher, teacher. Yes, Danica? Tumahimik habang nagsasalita ang guro sa harapan. Magaling! Ano pa? Makinig. Magaling! Ano pa? Itaas ang kanang kamay kung magsasalita o mag-a-answer. Okay, magaling! Maaasahan ko ba kayo mga bata sa mga sinabi nyo? Opo, teacher. Okay. Ngayon, may inihanda si teacher dito na isang incentive chart. Mga bata, ano-ano ang mga nakikita nyo dito sa incentive chart na ito? Guro, guro. Yes, Danica? Airplane. Magaling! Ano pa? Jeep. Magaling! Ano pa? Malaking barko. Okay, magaling. Lahat ng sinabi nyo ay tama. Itong incentive chart na ito ang magsisilbing puntos sa inyo. So, bawat grupo ay ang klase ay ihahati ko sa tatlong pangkat. Ito ang unang pangkat. Yung second naman is yung pangalawang pangkat at yung panghuling row naman is yung pangatlong pangkat. So, yung unang pangkat is magsisilbi, ang magre-representa sa unang pangkat ay ang eroplano. Sa pangalawang pangkat naman, ang magre-representa ay ang jeep. At ang pangatlong pangkat naman, ang magre-representa ay ang barko. Ngayon, gusto niyo bang makakuha ng mga pasahero, mga bata? Opo, guro. So, para makakuha kayo ng mga pasahero, ang kailangan nyo lamang gawin ay mag-participate sa mga aktibidad na gagawin natin at sumagot sa mga tanong ni Guro. Ngayon, kung sino ang nakakuha ng mga tamang sagot, ay bibigyan ni Guro ng tig isang pasahero. Kung halimbawa na lamang kung ang eroplano ay kung ang pangkat isa ay nakakuha ng tamang sagot, bibigyan ni Guro ng isang pasahero ang eroplano. Malinaw ba mga bata? Opo, guro. Ngayon, magsisimula na tayo. Pero bago magsimula ang ating talakayan, ano-ano nga ba yung napag-aralan natin noong nakaraang araw mga bata? Guro, guro. Yes, Tungkol Danica? po sa pamilya. Magaling tungkol sa pamilya. Sino-sino nga ba ang bumubuo sa pamilya? Nanay, tatay, at ate, kuya, at bunso. Tama. Ngayon, magsisimula na tayo sa ating bagong aralin.
Ang leksyon natin sa araw na ito ay tungkol sa, maaari niyo bang basahin mga bata? Kahalagahan ng mga infrastruktura sa Sa kabuhayan. sa kabuhayan ng mga lalawigan. Magaling. So, ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay tungkol sa mga kahalagahan ng infrastruktura sa kabuhayan ng mga lalawigan dito sa Zamboanga City. Pause, ano dyan? Ngayon mga bata, may inihanda siguro dito na isang maikling kwento. Handa na ba kayo makinig mga bata? Opo, guro. Sige, bibigyan kayo ni guro ng tig-iisang kopya. Para habang nagbabasa si guro ay meron naman kayong mga sariling kopya ng ating maikling kwento. Mga bata, maaari nyo bang ipasa palikot? Handa na ba kayo makinig mga bata? Opo, guro. Sa bayan ng Zamboanga, isang araw ay nagtungo si Ana sa kanilang pamilihan upang mamili ng mga sariwang gulay at prutas para sa kanilang hapunan. Habang naglalakad, napansin niya ang mga bagong ayos na daanan na ginawang mas maluwang at maayos. Nakita rin niya ang bagong palengke na mas malinis at may sapat na espasyo para sa mga tindero at mamimili. Habang bumibili ng prutas, nakipag-usap siya kay Mang Tomas, isa sa mga tindero, ani Mang Tomas. Malaki ang naitulong ng maayos na daanan at bagong palengke sa aming kabuhayan. Dati, mahirap magdala ng paninda dahil bako-bako ang kalsada. Ngayon, mas mabilis na kaming nakakapasok sa bayan at mas maraming mamimili ang dumarating. Napaisip si Ana kung gaano kahalaga ang mga infrastruktura sa kanilang bayan. Hindi lamang ito nagpapadali ng transportasyon, kundi nagdudulot din ng mas masiglang kalakalan ng nagiging dahilan upang umunlad ang kanilang komunidad. So dito nagtatapos ang maikling kwento. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, guro. Ngayon may mga katanungan siguro. Maaari niyo bang sagutin ang aking mga tanong? Opo, guro. Magaling. Ang unang tanong ay, ano-ano ang mga infrastrukturang nabanggit sa kwento? Yes, Danica? Magaling. Daanan. Ngayon, ang susunod na tanong naman ay, paano nakakatulong ang mga infrastrukturang ito sa kabuhayan ni Mang Tomas? Sige, ikaw nga. Tama, magaling. Dahil sa infrastruktura ay mas mapapadali ang pagpapadala ng mga produkto dahil sa mga maayos na daanan. Ang panghuling tanong naman ay, sa inyong palagay, bakit mahalaga ang maayos na infrastruktura sa isang komunidad? Tama, magaling. Mahalaga ang maayos na infrastruktura dahil nakakatulong ito sa kabuhayan ng mga tao sa isang lugar o sa isang bayan. Ngayon mga bata, ay magkakaroon tayo ng aktibidad. Handa na ba kayong mga bata? Opo, guro. Di ba may kanya-kanya ng kayong grupo? Hinati ko na kanina kayo sa 3 pangkat. Ngayon, maaari ba kayong pumunta sa inyong mga pangkat nang walang ingay mga bata? Opo, guro. Magaling. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng aktibidad. Ang aktibidad natin ay tatawagin natin sa word puzzle. Bawat grupo ay magbibigay sa inyo siguro ng tig-isang word puzzle. Ang kailangan nyo lamang gawin ay bilugin ang mga pangalan ng mga infrastruktura na makikita ninyo dito sa Zamboanga City. Bibigyan lamang kayo ni guro ng 2 minuto upang tapusin ang inyong aktibidad. Naiintindihan ba mga bata? Opo, guro. Maaari nyo ba itong gawin ng walang ingay? Opo, guro. Sige, ngayon magsisimulan na ang ating aktibidad. Ito para sa pangkat 1, pangkat 2 at pangkat 3. Tapos na ba kayo mga bata? Opo, guro. Maaari ko bang kunin ang inyong aktibidad? At ating titingnan kung tama ba ang iyong mga sagot.
Sa tingin nyo ba ang KCC Mall ay isang infrastruktura sa Zamboanga City? Opo, guro. Tama. Ano naman yung Veterans Avenue? Isa ba itong infrastruktura sa Zamboanga City? Opo, guro. Magaling. Magaling. Lahat ng pangkat ay nakakuha ng mga tamang sagot. Ngayon, bigyan natin ng ating sarili ng masigabong palakpakan. Dahil nakakuha kayo ng mga tamang sagot, bibigyan ko kayo ng mga pasahero. Ngayon mga bata, magsisimula na ang ating talakayan. Maaari nyo bang basahin ang infrastruktura? Opo, guro. Infrastruktura ay tumutukoy sa mga pisikal na estruktura at pasilidad na kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan, kaunlaran at epektibong operasyon ng isang komunidad o bansa. Kasama nito ang mga kalsada, tulay, daungan, paliparan, dam, paaralan, ospital, komunikasyon at sistemang transportasyon. Ang mga infrastruktura ay may mahalagang papel sa pagunlad ng ekonomiya at sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Mga bata, alam nyo ba ang infrastruktura ay mahalaga talaga sa ating komunidad. Bakit? Kasi dahil sa mga infrastruktura ay nakakatulong ito sa ating pamumuhay, lalo na sa mga taong naghahanap buhay. Halimbawa na lamang ang kalsada, hindi ba? Tumutulong ito upang magpadala ng dumaan yung mga motorsiklo, jeepney at mga sasakyan. Ang paliparan naman, di ba? Malaking naitutulong ito sa ating mga Opo, tao. guro. At yung paaralan, di ba? Ngayon, tatalakayin ni Guro ang iba't ibang infrastruktura dito sa Zamboanga City. Kasama na dito yung Daanan, palengke, pantalan, irigasyon, paliparan. Ngayon, ang una nating tatalakayin ang daanan. Mga bata, maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Ang daanan ay tumutukoy sa anumang lugar, landas o kalsada na ginagamit ng tao, sasakyan o hayop upang makarating mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Mga bata, anong nakikita nyo dito sa larawan? Daanan, kalsada. Magaling! Dahil nakasagot si Danica, bigyan natin siya ng isang pasahero. Daanan. At ito naman, so ito ang unang letra, ang unang larawan, ito ay isang Veterans Avenue. Diba mga bata? So, ang Veterans Avenue, isa sa mga pangunahing kalsada sa lungsod na nag-uugnay sa mga barangay at sentrong pangkalakalan. Ito naman mga bata, anong nakikita nyo? Ito naman ang Zamboanga Coastal Road. Ang Zamboanga Coastal Road ay tumutulong sa pagpapaluwag ng trapiko at nagbibigay ng alternatibong ruta para sa mga motorista. Naiintindihan ba mga bata? Opo, guro. Ngayon, dadako naman tayo sa palengke. Mga bata, maaari nyo bang basahin ang palengke? Ang palengke ay isang pook o lugar kung saan nagtitipon ang mga tao upang bumili at magbenta ng iba't ibang uri ng produkto tulad ng mga pagkain, gamit sa bahay at iba pa. Ang mga halimbawa na lamang ng palengke ay ang Zamboanga City Public Market at ang KCC Mall de Zamboanga. Ang Zamboanga City Public Market, ito ay sentro ng kalakalan para sa sariwang produkto at iba't ibang paninda. So, sino ba dito ang nakapunta na sa palengke? Ako po, ma'am. Ano ang binibili ninyo sa palengke? Mga gulay at saka prutas. Magaling, mga gulay at prutas.
gatas. Sa KCC Mall naman, sino ang nakapunta na dito? Ma'am, marami pong mga damit. Tama, magaling. Dito sa KCC Mall ay madami tayong mabibili. So, ang KCC Mall ay isang modernong pasilidad na nag-aalok ng mga shopping at leisure option. Gusto ba rin? Ngayon na mga bata, pupunta naman tayo sa pantalan. Maaari nyo bang basahin? Ang pantalan ay isang estrukturang itinayo sa tabi ng tubig tulad ng dagat, ilog o lawa upang magsilbing lugar na daungan ng mga barko, bangka at iba pang magsasakyang pandagat. Ginagamit ito para sa iba't ibang layunin tulad ng transportasyon ng tao, kalakal at iba pang produkto. Mga bata, familiar ba sa inyo ang litratong ito? Opo, ma'am. Hindi ba ito ang Zamboanga? Ang Port of Zamboanga. Sino ang nakapunta or nakadaan na dito? Wala pa. Sige, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ito. Ang Port of Zamboanga, ito ang pangunahing pantalan sa lungsod. Kilala rin bilang Port of Zamboanga. Ito ay isa sa pinakamalaking pantalan sa bansa na naglilingkod sa domestic at international na transportasyon. Ngayon naman mga bata, pupunta tayo sa irigasyon. Maaari niyo bang basahin? Ito ay ang prosesong artificial na pagdadala ng tubig mula sa mga pinagkukunan tulad ng ilog, lawa, Upang matulungan ang paglago ng mga pananim. Ito ang halimbawa ng irigasyon. Ano ang nakikita ninyo mga bata sa larawan? Tama, palay. Ano pa? Tubig. Tama. Ang irigasyon, ito naman ang tumutulong sa mga magsasaka. Dahil sa irigasyon, nagbibigay ito ng suporta ng tubig para sa mga magsasaka, lalo-lalo na sa panahon ng tag-uyod or tag-init. Ngayon, pupunta naman tayo sa paliguan. Maaari nyo bang masahin? ito ay isang lugar o istruktura na itinayo upang magsilbing daungan ng mga eroplano. Dito nangyayari ang lahat ng aktibidad na may kinalaman sa eroplano. Ano ang nakikita ninyo dito sa larawan? Airport. Magaling, airport. Tama na naman si Danica. Dahil dyan, bigyan natin siya ng isang pasahero. So, ang kalagahan nito ay nagbibigay dahil ito sa pagpasok at paglabas ng mga turista at negosyante at tumutulong sa pagpapadala ng mga produkto. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, guro. Magaling. Ngayon, may mga katanungan siguro kung talagang naiintindihan ninyo ang aking talakayan. Handa na ba kayo mga bata? Opo, guro. Ngayon, ano-ano ang mga infrastrukturang nabanggit dito sa ating talakayan ngayong araw? Guro. Sige nga, Danica. Daanan. Magaling. Daanan. Ano pa? Palengke, bantalan, irigasyon, at paliparan. Tama. Nakakuha na naman na isang pasahero ang pangkat isa at isang pasahero naman ang nakakuha sa pangkat 3. Ano ang kahalagahan ng mga infrastruktura sa ating kabuhayan? Ito ay nakakatulong sa mga trabahante o mga jeepney driver. Tama na naman si Danica. Mahalaga talaga ang infrastruktura dahil nakakatulong ito sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Tama. Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng mga aktibidad. Mga bata, dahil natapos na ang ating talakayan, ay magkakaroon na naman tayo ng aktibidad. Handa na ba kayo mga bata? Opo, guro. Ngayon, maaari ba kayong pumunta sa inyong mga grupo ng walang ingay? Opo, guro. Magaling. Ngayon,
Ngayon, magbibigay sa inyo siguro ng isang kartolina at isang pilot pen. Ang gagawin nyo lamang ay, kayo ay mag-drawing or magguhit ng isang mapa na nagpapakita ng mga halimbawa ng infrastruktura dito sa Zamboanga City. Maaari nyo ba yung gawin ng walang ingay mga bata? Opo, guro. Sige, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin ang inyong mga aktibidad. Ito para sa pangkat 1, pangkat 2 at ang pangkat 3. Tapos na ba mga bata? Opo, guro. Maaari nyo bang ipasa ang inyong mga aktibidad? Magaling! Lahat ay may tamang sagot. Yeah. Ngayon mga bata, maaari nyo bang ilagay sa inyong mga bag ang inyong mga notebook at ballpen? Ang nais ko lamang makita sa inyong mga lamesa ay ang inyong papel at ang inyong ballpen. Kasi magkakaroon tayo ng pagtataya. Mga bata, maaari nyo bang basahin ang panuto para sa part 1? Panuto. Tukuyin ang tamang sagot. Para sa bawat bilang, isulat lamang ang sagot sa patla. So, ang kailangan nyo lamang gawin ay tukuyin ang tamang sagot. At ilagay ninyo ang tamang sagot sa Patlang. tama. Para sa part 2 naman, magbigay ng 5 infrastruktura na makikita dito sa Zamboanga City. Mga bata, i-answer nyo ito sa isang papel. Maaari nyo ba itong gawin ng walang ingay? Opo, guro. Madaling. Pwede na kayong magsimula. Tapos na ba mga bata? Opo, guro. Tapos na. Maaari nyo bang ipasa ang inyong mga papel paharap? Nandito na po, guro. Ngayon mga bata ay magkakaroon naman tayo ng asignatura. Para sa inyong tandang aralin, ipasa nyo ito sa susunod nating klase. Basahin nyo nga ang panuto. Gumawa ng Isang photo collage na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay sa Zamboanga City. Pumili ng mga larawan na naglalarawan ng mga daanan, palengke at iba pang infrastruktura na may halaga sa kabuhayan. Palengke at iba pang infrastruktura na may halaga sa kabuhayan ng lungsod, gamitin ang mga sumusunod na gabay. Pumili ng hindi bababa sa 5 larawan na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay sa Zamboanga City. Pangalawa, siguraduhin malinaw at maayos ang pagkakaayos ng mga larawan. Pangatlo, Ipagbukan ang ugnayan ng mga infrastruktura sa kabuhayan ng mga tao sa pamamagitan ng mga larawan. tagubilin. Pagkatapos gawin ang collage, magbigay ng maikling pagpapaliwanag ng 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa kahalagahan ng mga napiling larawan na nagpapakita ng kabuhayan sa Zamboanga City. Ngayon mga bata, isulat nyo ang tandang aralin sa inyong kwaderno sa Arpan Grade 3. Tapos na ba magsulat mga bata? Opo, guro. Ngayon, bago matapos ang ating klase, balikan muna natin ang ating incentive chart. Bibilangin natin kung sino ang nakakuha ng maraming puntos. Para sa pangkat 1, sabay-sabay nyo nga akong bilangin mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. magaling. Ang pangkat 1 ay nakakuha ng 6 na puntos. Ang pangkat 2 naman ay... 1, 2. Ang pangkat 2 naman ay nakakuha ng 2 puntos. At ang pangkat 3 ay nakakuha ng 1, 2. 2 puntos din. Dahil So, ang maraming nakakuha puntos ay ang pangkat 1. Dahil dyan, bigyan natin ang ating sarili ng masigabong palakpakan. Bago matapos ang ating klase, maaari ko bang tawagin si Danica upang pangunahin ang ating pangwakas na panalangin.
Are you ready to pray, classmates? Yes, we are. Spirit. Amen. Maraming salamat, Danica. Ngayon, maaari niyo bang pulutin ang mga basurang nakakalat sa inyong mga paligid or sa ilalim ng inyong upuan at lagyan ito sa tamang basurahan? Yes, teacher. Maraming salamat mga bata. Paalam na mga bata. Paalam na po, Bibining Judy May.